Hello po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Magandang gabi po, or umaga, or hapon. Kung nasaan man po kayong panig ng mundo. Okay. Ulit ko lamang po. Magandang gabi sa inyong lahat kung nasaan man po kayong panig ng mundo. Okay. Kung kayo po ay bago pa lamang po ulit sa aking YouTube channel, huwag pong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Okay. Meron pang isang tanong ang mga kabataan ngayon. Lalo na yung kasi alam na ito ng matatanda, hindi naman masagot ng mga magulang ng tatay nila. Kaya't ako na ang sasagot sa inyong katanungan. Ang akin pong ibabahaging topic sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Ito, torture noong martial law o batas militar. Okay. Maraming mga Pinoy, mga kabataang katulad ko nagtatanong, ba't ba nagkaroon ng torture noong martial law? Okay, ito. Physically, yung ibang sundalo, yung ibang PNP SAP, kahit wala namang sinasabi ang presidente na sakta nila, sinasakta nila. Yung iba naman, sinusunod yung order, nakikinig sa utos ng Pangulo. May mga gago talaga na pulis. Kung ano yung inutos, bugbugin. Kahit di naman inuutos. Yung isa naman, susundin. Kasi pag sinabi ng Pangulo, martial law lang. Pag lumaban, patayin mo. Pag hindi lumaban, wag mong patayin. Ganun lang ang buhay talaga. Kaya, ito, mga minamahal kong kababayan, ipapaliwanag ko po sa inyo. Explanation or pagpapaliwanag. Torture noong martial law o batas militar torture. Physical torture was also often inflicted upon victims. Aside from deadly weapons, implements of torture included water, pliers and thumbtacks, ballpoint pens, and flat irons. Physical torture took the forms of beatings. Almost all who were tortured were subjected. Alam mo, kung merong mga veteranong sundalo at mga veteranong army na sinunod tong utos ni Pangulong Marcos na martial law, yung iba dito malamang sinaktan nila. Yung iba naman nakinig lang sa order na huwag sasaktan. Tsaka mo saktan kapag ang suspect ay kung ito'y NPA. Kung nanlaban, tsaka mo paputukan, tsaka mo barilin. Kung hindi man lalaban, manahimik ka lang sa pwesto mo at pabayaan mo lang siya. Nandiyan naman mga kasama mo, tulungan mo at para patas. Kaya siguro nagsasabi yung iba, maraming torture ng martial law. Maraming namatay ng martial law. Paano hindi mamamatay yung iba? Tumatakbo, wala namang gagawin. Tumatakbo naman sila, wala namang gagawin sa kanila. Titignan lang yung gamit nila, kung may dala ba silang patalim, kung may dala ba silang pistol na baril, kung may dala ba silang mga any weapons na meron sa kanilang bag. Kaya yung iba kumakaripos ng takbo, kaya ang ginawa ng iba, binaril. Yung iba naman, hinabol, tsaka nila binaril. Yung iba naman, hinabol, tsaka sinaktan, ginamitan ng thumbtacks, ginamitan ng kung ano-ano, etc. Tsaka nila pinapagod. Tsaka nila papatayin ito ngayon. Kaya siguro ganun ang binabato sa ibang mga kapulisan noon na sinunod. Kung ano yung sinabi ng presidenteng martial law, pag sinabi niya sa order na patay mo kung hindi man lalaban, yun son. Ngayon, pag sinabi ng presidente, pag hindi tumakbo, wag mong papatayin, wag mong sasaktan. Ngayon, kung tumakbo, ibig sabihin, sindikato may baril, may patalim or any weapons na dala, tsaka mo barilin, tsaka mo saktan. Ganun ang sistema. Yung iba kasi ginagawa, yung iba sinusunod yung utos. Yan siguro, yan ang nakikita kong kasi may ilan akong mga video na pinanood doon sa nakalipas na taon.
ng martial law of declaration. Yung ibang pulis, yung ibang sundalo, sinasaktan nila yung mga taong hinuhuli nila. Pag sinabing hulihin mo lang, hulihin, silipin mo, tingnan mo yung gamit. Kung may dalang patalim ba yung dala niyan, or AK-47 or anything weapon, checkin mo lang, wag mo na saktan. Pag wala kang makita, uwi na, diretso na sa bahay, ganun. Yan siguro, yan ang nakikita mo. Okay, may fellow my countrymen, bago ko po ipagpatuloy itong video na ito, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel, wag pong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Okay, ipagpatuloy na. Kasi kapag ang isang tao tinorture mo, matik, hindi na siya, kumbaga, trauma sa kanya yung ginawa mo. Kumbaga, para mo siyang pinatay ng what or either. Kasi yung iba dito hindi nakikinig sa order ng minsan ng nakakataas. Kinakanaan nila eh. Ito, ipapaliwanag ko po sa inyo. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Torture noong martial law. Physical torture was also often implicated upon victims. Aside from deadly weapons, implements of torture included water, pliers, thumbtacks, ballpoint pens, and flat irons, and physical torture took the forms of beating. Almost all who were tortured were subjected. Sana kung gawin yun ulit ng isang pinuno na may kamay na bakay, sundin ninyo ang order, lalo ng mga PNP at mga Philippine Army. Sana intindihin ninyo. Okay. At hanggang dito na lamang po ako, hanggang dito na lamang tayo magkichikahan, mga minamahal kong kababayan. Sana naway pumasok sa inyong isipan at mga puso. Okay. Maraming salamat at mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Tayo po ay Pilipino, may isang diwa, may isang gawa. At sama-sama po tayong babangon sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang gabi. Paalam.